Isang mapagpalayang araw po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan sa Rule 56, no? Duties during strikes and lockouts. Kasunod po nung video nito, nung ginawa natin nung nakaraan. Ngayon naman po, kasi dun po sa Section 256, nung nakaraan po, yan po ay general provision. No? Generally, we are refraining by the law to join the strikes and lockout, the picket, no? Dito po, sa Rule 257, dito po ibinibigay yung policy, no? Na gustong mangyari ng batas, di ba? So, itinatadhana ng batas. So, nakalagay po rito, Section 257, policies for PSPs during strikes and lockouts, no? So, ano ba yung mga dapat nating sundin pagka tayo ay nalagay sa ganitong pwesto? Okay? So, the following policies shall be taken into consideration. So, letter A, all private security personnel in direct confrontation with strikers, marchers, or demonstrators shall not carry firearms. So, bawal po ang barel, no, yung ating service firearm, kung tayo po ay in direct confrontation with the strikers, di ba? They may at least, no, they may at best carry only nightstick, no, yung ating baton or batons, batuta, no, and may or may not be provided with tear gas canister and dispenser. So, walang barel, pwedeng magdala ng batuta o yung ating telescopic baton. Maaari din naman or maaari din namang hindi o pwedeng magdala or pwede rin namang hindi magdala ng tear gas. Diba? So, option na po yung tear gas, no? Option na po 'yon. Okay? Letter B. Private security personnel of strike-bound establishments, no? Ibig sabihin, merong nagpipiket diyan, no? Not in direct confrontation with the strikers may carry their issued firearms in the usual prescribed manner. Okay, paano po ba ito? Let's say po ang pwesto ninyo, kung ikaw yung PSP, Private Security Professional, ang pwesto mo, hindi ka naman doon sa mismong gate kung saan nandun yung mga nagpipikit. Let's say ang pwesto mo sa likod o malayo ka doon sa picket area. So, DILO is advising us na pwede tayong magdala ng baril. No? Usual prescribed manner. Ibig sabihin, yung usual di ba? Nakasukbit yan dyan. No? Ganun lang. Hindi mo pwedeng, ganun pa rin. We follow the gun safety. So, kung malayo ka sa picket line or picket area, pwede. Okay? So, sabi rito, not in direct confrontation. Pero kung ikaw nandun mismo sa gate, kung saan nandun yung nagpipikit, medyo alanganin po tayo dyan. Sabi nung letter A, hindi tayo pwedeng magdala ng ating service firearms. Okay. Private security professional o personnel shall avoid direct contact either physically or otherwise with the strikers. Diba? So, hanggat maaari po, meron tayo dapat mahabang pisi pagtitimpi. No? Hindi tayo dapat nagpapa-apekto dyan. Tandaan nyo po, bilang security professional, sa mga ganyang bagay po, dapat nandun tayo sa gitna, namamagitan tayo ron. Diba? Okay po? So, private security personnel shall stay only within the perimeter of the installation which they are protecting at all times. No? So, hindi tayo lalapit dun sa area ng mga strikers or ng picket area. Mananatili tayo doon sa pwesto natin at doon sa immediate perimeter na pwede nating ikutan o puntahan. No? Private security personnel in protecting and securing the assets and persons of their clients, di ba? Yung mga empleyado. Kasi sabi diyan, private security personnel in protecting and securing the assets, property, and persons of their clients, yung empleyado. Di ba? Shall use only sufficient and reasonable force. Okay? So, necessary to overcome the risk or danger posed by strikers or hostile crowds.
Di ba? So, let's say, nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro, di ba? Between dun sa strikers at dun sa ibang mga empleyado na nasa part o nasa side ng management. Tayo ay dapat mamagitan lamang, di ba? Kung kailangan let's say nagkaroon ng engkwentro, let's say physical encounter, awat, ganyan or what, kailangan mong umawat. Anong sabi po? Reasonable force lang. Di ba? So, reasonable force na kailangan lang man-neutralize yung kanilang pagtatalo or any altercation. Di ba? Okay po? O, ito po yung sinasabi ko, bakit kailangan mamagitan tayo sa gitna lang. Ito po sa letter F. Anong sabi? Private security personnel shall refrain from abetting or assisting acts of management. Di ba? Abetting or assisting acts of management. Let's say, yung employer or yung management nag-iisip ng hostile act para mapatalsik yung mga striker or matigil yon. O siyempre, dapat maging critical po tayo dyan. Huwag po tayong sunod ng sunod. Di ba? Kasi we are covered by the law. So ito po, private security personnel shall refrain from abetting or assisting acts of management leading to physical clash of forces between labor and management. Ano sabi po rito? Yung mga binigay na halimbawa, no? These hostile acts include breaking of the strike. Bawal po yan. Diba? Let's say, inutusan ng management yung security professional na gamitin yung kanilang fire hose para basagin yung bulto ng strikers or i-disperse sila. Hindi po tama yon. Bilang mga security professional, huwag po nating susundin yan. Hindi dahil sa ayaw natin, kundi hindi po tayo pinahihintulutan ng batas para gawin yan. Okay po? Isa pang sinasabi, smuggling in of scabs. So ano ba yung scabs na sinasabi? Ito po yung mga strike breakers. Ano ibig sabihin? Smuggling in of scabs. Let's say, parang mag-aaka as DPA, di ba? Ipe-penetrate mo yung mob o yung picket area. Oh, tapos babasagin niyo yung kanilang organisasyon doon, yung pag-organize nila. Kaya nga sabi diyan, smuggling in of scabs or strike breakers. So hindi natin pwedeng gawin 'yon, no? I-penetrate natin yung picket area, di ba? Tapos paalisin natin sila or what, no? Hindi po yan pwedeng gawin ng isang security professional. Pag merong nag-utos sa atin ng ganyan, mali po yan, no? Hindi dahil sa ayaw natin, kundi sabi ko nga, hindi po tayo pinahihintulutan ng batas sa bagay na yan. Okay po? And preventing strikers from conducting peaceful pickets. Di ba? Kasi po, tandaan nyo po, ang pag-oorganisa, di ba? Ang labor union, yan po ay ginagarantiya ng ating saligang batas, no? So right to union, di ba? So yan po ay guaranteed by the Philippine Constitution. Kung yung mga strikers ay nagkakandak ng peaceful program, di ba? Peaceful pickets, wala pong dahilan para hindi yan pahintulutan o buwagin niya ng isang private security professional. Okay? Pag may mga ganyang instruction po ang management sa ating mga security personnel o bilang mga detachment commander o IC o mga security officials or officers, paliwanag po natin sa management na may ganito pong tinatadhana ang Republic Act 11917. And always bear in mind that the right to union, the right to a peaceful picket or demonstration is guaranteed by no other than the Philippine Constitution. Okay po? So,
Private security personnel shall not enforce the provisions of the revised labor code pertaining to strikers, lockouts. Di ba? Bakit? Hindi naman tayo enforcer ng labor code, di ba? Security personnel tayo. Ang trabaho natin dyan, panatiling peaceful, i-maintain yung peace and order. Hindi tayo enforcer ng labor code, di ba? Hindi wala yung sa kapasidad natin. Hindi naman tayo arbiter, hindi tayo taga-dole. Di ba? So ang papel po natin diyan, mamagitan, panatilihing mapayapa yung isinasagawa nilang programa, di ba? At walang adverse reaction on both parties, no? On the part of the labor workers or the labor force and the management. Di ba? Hanggang doon lang po tayo niyan. Di ba? And lastly, private security personnel on duty must at all times be in complete uniform, no? With their names and agency's name shown on their shirts above the breast pockets, di ba? So kumpletong uniforme, may mga patches, no? So agency name lahat, no, kumpleto from head to foot. Di ba? Tandaan niyo po, picket line po 'yan, di ba? May strike, may lockout, nagwiwelga, nagpipiket yung mga empleyado o mga workers. Mas mahalaga po yung identity. Mahalaga po yung pagkakakilanlan ng isang security personnel. Kasi kung hindi po kayo naka-uniforme dyan, mapagkamalang kayong strike breaker dyan or scab, delikado po yan. Diba? So, bilang alinsunod sa itinatadhana ng Republic Act 11917, particularly dito sa Rule 56, Section 257, mahalaga pong sundin natin yung mga provision na to. Diba? So, para hindi po tayo mapahamak sa ating trabaho. Tandaan niyo po, ang whether yan ay strike or lockout at nauwi sa pagpipikit o pagwiwelga ng empleyado, legal po pareho yan. No? So, meron pong that is under the labor regulation. So, hindi po natin trabaho 'yon, no? We are not the enforcer of labor laws. 'Di ba? Ang trabaho po natin diyan, panatilihing mapayapa yung kanilang mga pagtitipon. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.